Okay, kasama natin ngayon si MMDA General Nick Torre. General, may buntag mo, sir. How are you? Good morning, sir. At good morning sa inyong mga tagapakinig. Ayan, abalang-abala ka ngayon dahil siyempre ang pangunahing babantayan natin ay mga lansangan. Ano, ha? Kumusta ang deployment? Okay naman, sir. Actually, andito ako nag-iikot sa area tayo ng Marikina. Ganun. Tapos papunta tayong Quezon City. Tingnan, umiikot-ikot lang, sir. Tinitingnan natin at may mga areas of concern lang tayo, especially yung mga malalaking population na eskwelahan. Natulog po ka. Baka naman hindi ka pa natutulog, sir. Chairman. Ay, sana. Nakapagpahinga naman tayo. The rising early is the least that we can do to repay the support of the Filipino people. Okay, so bagay. Sanay, at saka sanay ka naman dyan. Yun nga lang, hindi ka makapag-jogging dahil mag-iikot ka. No, ha? Ano yung mga particular na towns na city dito sa Metro Manila na may pangunahing concern tayo, General? Well, ang pinakamalaki talaga nating lugar, Manila City at saka Quezon City. Mm-hmm. Kaya, at saka yung Caloocan, may mga highly populated na mga eskwelahan dyan. Kaya, iikot-ikutin natin ang mga yan mamaya. Whole day, nasa labas tayo, mag-observe at titingnan lang kung ano ang ating pwedeng magawa pa para mas maibsan ang mga concerns man, kung ano man ang mga challenges ng ating mga kababayan. Yan. Oo. And so far, wala ho naman tayong namomonitor na anumang concern. Sabagay, opening pa lang ng classes, ano ha? Ay ngayon parang gusto kong banggitin. Medyo nakatala tayo ng sunod-sunod na mga insidente na ang mga sasakyan madaling araw babangga sa barrier at ang ating mga driver ay mga nakainom. Kaya once again, i-remind na natin ang ating mga kababayan, don't drink and drive. Wag na subukan na maglaro ng mag-drive habang nakainom. Ngayong madaling araw? Marami ho. Sunod-sunod na po. Mga siguro for the past 2 months napansin ko po sa ating statistics, sa ating datos, maraming mga insidente na nababangga ang barrier ng mga driver na nakainom. Oo. Ano yan? Nahuli naman sila? Ay, hindi naman kailang hulihin dyan. Dinadala pa rin sa ospital. Hindi. Matindi talagang disgrasya. Hindi sagi lang, ha? Hindi, maganda naman yung mga safety, may mga safety features naman ang barriers natin. Sasakyan, Oo. At saka pati yung mga barriers natin, ang una palagi dyan is yung plastic. Oo. Pero ganun pa man, sira pa rin. At saka talagang may injury pa rin na dapat silang dalhin sa ospital. Ayan, okay. So ngayon ay nasa Marikina si General General Manager Nick Torre, para masiguro na kasi nandiyan yung pinakamalaking eskwelahan, di ba? Diyan sa Marikina. Marami po, karadaan lang natin dito sa isang eskwelahan dito sa may bayan-bayanan. Oo. At papunta po tayo actually Quezon City at mamaya pupunta rin ako ng Caloocan. Teka muna. Samantalahin kong pagkakataon nandiyan kayo, General. Natutuwa tayo na may mga traffic enforcers na maaga. Kaya lang, yung dito sa may kanto ng sa may top, diyan sa may Pasay, masipag manghuli yung hindi ko alam kung totoong traffic enforcer ito, totoong taga MMDA. Kaya lang nakakatuwa ang bayad sa kanila, ang multa daw pinapasa sa GCash nila, GM. Oh my goodness, hindi yan tama yan. Tingnan po natin yan. Alam niyo sir, ganito. Palagi nating ina-advertise sa ating mga kababayan, pag kayo ay hinuli ng kahit sinong enforcer, be it MMDA or ordinary traffic enforcer, at sa tingin nyo kayo ay kinukutongan, tawag po sa MMDA hotline 136. 136. Pag kayo po ay hagip ng camera, kayo po ititingnan namin para malaman kung ano ang nangyayari. At makikita naman to, di ba meron tayong mga nakakalat ng CCTV? Opo. Pwede po talaga yan. At kasi ang lalakas ng loob, mantakin nyo, ipinapapasa yung multa, yung singil nila. Kasi ang pinakot ka agad, teka, swerving ka. I-impound namin ang sasakyan mo pag hindi ka nakapagbayad ng 12,000. Sabi ko, kalukuhan man talaga yun. Kaya lang, marami-rami na yung naging biktima. Tapos,
ang siningil, 3,000 na lang daw, ibaba sa 3,000, pero ipasa sa kanyang GCash. Ayan, malinaw na kotong. Ano, ha? At hindi ako naniniwalang MMDA traffic enforcer yan. Malamang peke yan. Dahil kung MMDA enforcer yan, hindi ganyan ang gagawing kalakaran. Kaya tulungan ho natin ang MMDA, sila na General Nick Torre, na mahuli itong mga lokong ito. Ano? Forward namin mamaya sa inyo yung number, GM, kasi hinintay pa daw talaga na mag-reflect doon sa kanyang GCash bago pinayagang umalis yung sasakyan. Ay, maganda yan, sir. Sige, sir. Ibigay sa amin ng GCash at matitrace natin yan. May KYC yan, sir. Yung Know Your Customer. Meron niyang KYC ang mga GCash. Kaya nagko-cooperate ang GCash lalo na pag ganyang ini-involve sila sa krimen. Forward namin sa inyo. In the meantime, anong message ninyo sa mga magulang, GM? Well, sa ating mga magulang po, nandito lang po ang MMDA at ang iba pang mga traffic enforcers at ang ating kapulisan at ang iba pang mga security forces para siguruhin na kayo ay tahimik at ligtas na madala ang inyong mga anak, lalo na mga maliliit na mga bata sa kanilang mga eskwelahan. Huwag hong magatubili. Nandyan lang ho ang hotline 136, ang 911, pwede niyo matawagan para makahingi ng tulong. Ayan. At saka 136, pagka may mga emergency, tawag ho kagad ninyo sa hotline 136 ng MMDA. Amping, General, GM. Thank you. Maraming salamat, sir. At mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Thank you. Ingat po, GM. Si GM Nick Torre ng MMDA. Maganda!